Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May sinabi si dating Senador Tolentino tungkol sa West Philippine Sea. Barado ni Tolentino si Marcoleta. Kung ano yan, pag-usapan natin yan. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Alam naman natin na nitong nakaraang mga araw, itong si Marcoleta, hindi natin maintindihan ano bang nangyayari dito kay Marcoleta. Abogado naman to at senador pa ng Pilipinas. Senador pa yan ng Pilipinas. Tapos abogado. Pero ang mga sinasabi niya, na ano daw ba ang coordinates ng West Philippine Sea? Dapat daw maging malinaw ang coordinates ng West Philippine Sea ayon kay Marcoleta. Kasi paano daw natin maitapagtatanggol kung hindi daw natin alam kung nasaan ang teritoryo na yan. Hindi daw kasi malinaw yan kung ano bang coordinates niyan. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto po ang coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. Kaya po dito ako nagsisimula, Mr. President. Pero itong si dating Senador Francis Tolentino, siya ang author ng Philippine Maritime Zones Act. Actually, bagong batas yan. Nililinaw diyan yung maritime zones ng Pilipinas. Kaya ito, ang sinabi nito sabi ni dating Senador Francis Tolentino, ayon sa kanya, mga kabunyog, mga kababayan, ang paglilinaw ni dating Senador Francis Tolentino, mayroon daw sinubmit sa United Nations. Sabi niya, hindi totoong wala tayong mga coordinates niyan. Mayroon tayo. Kaya hindi daw totoo na hindi malinaw kung alin ang teritoryo natin. Sinubmit na daw natin yan sa United Nations. Yun ang paglilinaw ni dating Senador Francis Tolentino. Dapat Opo. daw wala tayong walang malinaw kung ano yung coordinates nito. Hindi Senador? po totoo yon. Misinformation po yon. Meron pong ginawang batas noong 2009. Ito po yung baseline law. Doon po sa baseline law, nagkaroon po ng 101 base points. Ito po yung Republic Act 9522. Ito po yung baseline. Meron pong northernmost point, ito po yung sa Batanes, at meron pong southernmost point, ito po yung sa Tawi-Tawi. Mula po doon, ito pong Republic Act 9522, ito po ang naging basihan naman, kasama po ito, doon po sa Republic Act 12064 na ako po ang may akda, yung Philippine Maritime Zones Law. Ano po ang laman nun? Ang laman po noon ay kung ano po yung nasasakop ng ating territorial sea, contiguous zone, yung atin pong exclusive economic zone, Easy. etc., hanggang doon po sa pinakadulo. Ito na yung continental shelf. Yung po ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin po noon, yun po yung mapa. Yun po yung coordinates. So kung ano po yung sinasabi na walang malinaw na mapa, ayun po ay panlilin lang na disinformation. Kaya rin to maganda rin yung paglilinaw na yan ni dating Senador Francis Tolentino. Kaya dito, barado si dito barado dito si Marcoleta. Ini-insist niya kasi wala daw tayong kasulatan. Hindi daw malinaw kung nasaan yung mga boundaries natin. Kasi wala daw tayong malinaw na coordinates ng West Philippine Sea. Pero yun na nga,
ang paglilinaw ni dating Senador Francis Tolentino, mga kabunyog, nung panahon na inakda niya yung ano na yan, yung Philippine Maritime Zones Act, nilinaw yan, nakalinaw dyan sa batas na yan, kasi batas na yan, napirmahan na yan. Malinaw dyan sa batas na yan yung ating coordinates. Kaya hindi totoo na wala tayong malinaw na coordinates niyan. Yan yung pinapaliwanag ni dating Senador Francis Tolentino. Kaya fake news daw, ayon sa kanya, yung mga kumakalat na wala tayong malinaw na pagkakalatag. Kasi sabi ni Marcoleta, we would like to specifically determine the extent of our West Philippine Sea because if we are unable to do that, baka mahirapan tayong ipagtanggol hanggang saan ang atin. Kaya nga ang paliwanag diyan ni Senador Francis Tolentino, dating senador, dating Senador Francis Tolentino, nang ginawa yung inakda niyang batas, nilinaw yan. Malinaw na yan yung kung saan yung mga coordinates na yan at mayroon na tayong sinabmitan niya sa United Nations. Yan mga kabunyog. May sinabmit na niya tayo sa United Nations. Kaya hindi totoo na wala tayong records niyan. Kaya ito maganda rin itong paglilinaw. Itong paglilinaw na ito ni dating Senador Francis Tolentino. Itong sabi niya, yung coordinates under PMZA o ang PMZA, yan yung Philippine Maritime Zones Act, ay diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na. Ang ibig sabihin nun, yun yung mapa. Yun yung coordinates. So kung ano man yung sinasabi na walang malinaw na mapa, yan po ay panlin lang. Disinformation. Wow. Matindi tong sinabi na ito tong sinabing ito ni Senador o dating Senador Francis Tolentino. Mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, nag-submit na pala tayo, diniposito na sa Secretary General ng United Nations at kinilala na daw. Yung sinubmit natin doon sa United Nations, coordinates yun. Yun yung coordinates ng West Philippine Sea. Nakalagay kasi yan sa Philippine Maritime Zone Act natin. Yan yung Kaya, paano na yan? Nasagot na yung issue na nire-raise ni Marcoleta. Kasi paulit-ulit yan si Marcoleta ng ganyan Tayo lang daw ang nag-imbento ng West Philippine Sea. Wala naman daw malinaw na demarcations yan. Walang malinaw na meets and bounds kung nasaan yan. Walang malinaw na coordinates. Ngayon, sinagot na ni dating Senador Francis Tolentino. Siya ang author ng Philippine Maritime Zones Act. Kasi yung Philippine Maritime Zones Act nga naman talaga na yan, nilabas talaga yan para maging malinaw na yung ating teritoryo. Kasi dapat maging malinaw, lalo na tungkol dyan sa West Philippine Sea na yan. Kaya nilinaw yung maritime zones natin yung exclusive economic zone at nang pinasayang Philippine Maritime Zones Act, nakabase yan sa UNCLOS. Kasi hindi naman tayo pwedeng gumawa ng batas natin na bangga doon sa UNCLOS. Signatory tayo sa convention na yan Pangalawa, nakabase na rin yan doon sa ruling ng arbitral ruling noong 2016. Kaya yung Philippine Maritime Zones Act, na yan kumbaga naka-harmonize na yan doon. Kaya sabi pa ni dating Senador Francis Tolentino, siya ang author niyan, nang ginawa pala nila yung Philippine Maritime Zones Act, gumawa na sila ng mapa. May mga coordinates doon at sinubmit na nila sa United Nations Secretary General. Ni-receive naman at kinilala na. Kaya hindi totoo na walang mapa. Kaya ang sabi ni ni dating Senador Francis Tolentino, yung mga nagsasabing wala tayong mapa, walang coordinates, hindi malinaw, disinformation yan. Anong sagot dyan ni Marcoleta? Wala pa tayong alam na sagot dyan Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog